Hello everyone! Ako nga pala si Janet, laki sa hirap pero may malaking pangarap. Sunday nga ngayon at kailangan ko nga magtrabaho dahil ito lamang ang schedule ko every weekend dito sa paglilinis ng school centrum. And to be honest, ayoko talagang pumapasok ng Sunday dahil ito talaga yung church time ko. Since may kalayuan talaga yung church, kaya nag-decide talaga ako na mag-aral na mag-drive para hindi ko na kailangan talaga magpahatid sundo sa aking partner. Bali, dalawa palang address ang pinuntahan ko ngayong araw. 3 hours ko lamang ito nililinis. At hindi naman ito kalayuan sa aming bahay. Siguro mga 7 minutes by walk lang. Pwedeng lakarin, pwedeng e-bike. Pero hassle kapag umuulan o kaya naman ay winter, sobrang lamig. So una ko nga muna ginagawa dyan ay nagva-vacuum. Every Thursday and Sunday ko pala ito nililinisan. Mga madalas nga palang gumagamit dito ay ang mga estudyanteng mula sa elementary school. Ang tawag pala dito ay cleaning camera or changing room. Madali lang naman siya linisan dahil na-maintain ko na naman na. Kapag madalas mo kasi mini-maintain yung nililinis mo, nagiging madali na para sa susunod. Yung dati pala nilang cleaner ay isang Pakistani. 5 years na nila yung tagalinis dito pero hindi nga nila nagugustuhan ang linis. Kaya nga nung makilala nga nila ako, agad-agad nirecommend nila ang 3 business nila sa akin. Kasi dati guys, sa apartment lamang ako nila naglilinis. At dahil nagustuhan nga nila yung linis ko sa apartment nila, kaya inoffer nga nila ito. Ang kagandahan nga, mas malaki ang rate nito kumpara sa paglilinis ko sa mga bahay. Minimake sure ko nga lang na kapag naglilinis ako ay yung wala pang tao. Kaya maaga talaga ako naglilinis dito. Minsan kapag weekday, nag-i-start ako ng 6 a.m. Kasi ang dating ng mga tao dito ay 9 a.m. Please, tapos na ako maglinis noon sa cleaning camera. Bago pa man pumunta ang mga estudyante. Mga estudyante, ang schedule nga pala dito nila ay 8:30 a.m. Madalas dito nga nila ginagawa ang gymnastic kung saan nagji-gymnastic din ang aking anak. Sa mga oras na yan ay pinapalitan ko na pala itong bin. Nakita ko kasi kahapon na marami silang customer kaya nga punong-puno ng basura itong bin. Bihira ko nga lang ito palitan kasi nga minsan hindi naman puno at ayoko nagsasayang ng mga plastic dahil hindi rin naman maganda sa ating environment yun. Ganito talaga dito kapag spring. Kapag weekend, aming tao kumakain sa labas. Bali bukas nga pala ito ng Monday until Saturday. Minsan may mga special event sila every Sunday. Kaya ng concert, mga extended event ng mga school. Ngayon naman ay nasa second address naman ako. Bali yung may-ari ng apartment na nililinisan ko at yung school centrum kanina ay iisa lang ang may-ari. Pagkapasok ko nga dito, natatnan ko nga napakagulo ng mga gamit. Hindi ko alam kung sino ang huling gumamit nito. Minsan kasi yung mga staff ng resto bar sa taas at kapag sila ang gumamit, hindi nga nila binabalik ng tama. Kaya kesyo magreklamo ako na lang ang magliligpit. Dahil useless din naman kahit sabihin ko nga ito sa may-ari. Masyado na kasing busy ang kanyang schedule at hindi niya na nga ito may iisip pa. Napaka minor problem lang naman at kayang-kayang resolbahan. Sa mga oras nga ngayon, inaayos ko nga muna ang mga gamit na gagamitin ko. Ang hirap din naman kung lahat ay magulo. Ako rin pala naglalaban ng mga basahan at pangmap. Dahil nga may kalayuan dito yung isang nililisan ko at hindi naman araw-araw nagagawi dito yung may-ari. Kaya minsan yung mga basahan ay hindi nga nila nalalabhan ng ilang linggo. Kaya napagdesisyonan ko ako na nga lang maglalaba. Bale, yung oras na kinonsum ko sa paglalaba, although laundry lang naman din ang gamit ko, ay inat ko na rin sa aking trabaho. Dahil counted din naman yon. At nabanggit ko nga yon sa may-ari. At agree naman siya dahil nga wala na nga siyang panahon. Pupunta pa siya dito para lang kolektahin ang mga basahan. Bali, Sunday ko nga pala kinokolekta ang mga basahan at pinapalitan ng mga bagong basahan para kapag maglilinis ako ay bago lahat. Sa mga oras nga, binavacuum ko nga muna itong entrance. Ito nga yung una kong ginagawa din dito. Bago ko nga simulan ang pagmamap at pagpupunas. Hindi naman to ganun kadumi para sa isa. Mas malaki
ang building kesa dito. Dito naman very occupied yung mga rooms. Dapat kong linisan. Kaya hindi mahirap abutin lahat dahil nga dikit-dikit lang din naman siya. Don't mind na nga lang sa aking braso. Dati kasi akong boksingero at nag-training kay Pacquiao. Siyempre, char lang. After nga nan, ay pinalitan ko naman itong mga basura. Bawat toilet. Bali may 7 toilet pala dito. Hindi pa kasama yung cleaning camera. Bali yung cleaning camera nila ay 4 na room. So bawat room ay may toilet net, shower room, and changing area. So tapos na nga ako ng mga oras na yan. Nagmamadali na nga ako ng mga oras na yan. Dahil mag-alas stress na nga ng hapon at palis nga ang aking mudra at pati si Lane. So wala magbabantay sa aking anak. Kaya nga bago mag-alas stress ay dapat nga nakauwi na nga ako. Bali 10 minutes by bike lang naman ito. Bali yung huli ko nga palang ginagawa dito ay itapon itong mga basura. Meron pala sila ditong malaking bin kung saan pwede lang magtapon ng basura. Marami nga ako nakolektang basura ngayon. Kinuha ko na rin yung mga basura mula doon sa resto bar. Nakalimutan nga ata nilang itapon kagabi. Kaya nag-volunteer na nga ako itapon ito. Bali ayan pala yung malaking bin kung saan ako magtatapon ng basura. And every week may nangongolekta pala dito malaking truck. Kung pala itong ginagamitan ng susi dahil madali lang naman siya buksan. Basta isasara mo lang din pagkatapos mo gamitin. Ihuhulog mo lang naman siya dyan. At wala namang ibang rules dito ng pagdating sa segregation. Basta nga ay naka-plastic at sarado dapat yung plastic. So, ganun ko nga lang pala ito ginagawa. Halos patapos na rin ako ng mga oras na yan. So yun lamang po for today's video and thank you for watching. And God bless you all. Bye-bye!